Sa ngayon, very fast evolving ang paggagawa ng operasyon sa buong mundo. Nagsimula to sa traditional na yung binubuksan na malaking hiwa. Ngayon, dumating yung era na buttonhole surgery, ang tawag nila laparoscopy. Ngayon, dumating na po yung technology ng robotics all around the world. Kasabay ng patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, may ilang ospital na rin ang sinusubukang isama sa kanilang serbisyong pangkalusugan ang mga mas makabago at mas sopistikadong paraan ng paggamot. Sa Manila Medical Center, hindi na lamang tradisyonal na instrumentong paraan ang gagamitin ng mga surgeon sa pagsasagawa ng operasyon. Sisimula na rin nila ang paggamit ng robotic surgery procedure. Ayon sa mga eksperto, malaki ang tulong ng robotic surgery para sa mas precise at kalkuladong galaw, lalo na sa mga maliliit o masisikip na parte o bahagi ng katawan. Pero nilinaw naman ng mga doktor na surgeon pa rin ang kumokontrol sa system gamit ang robotic arms na may maliliit na surgical instrument at camera. Everybody is talking about it and everybody seems to realize there is precision in robotics. There is as well protection ng pasyente because it's going to be more cost efficient in the long run. At ang huli, it also protects the one operating the robot, the surgeon. Yung mga katulad kong medyo elderly na pag mag-opera kami nakatayo, even for 4-6 hours, ngayon nakaupo na kami. And you can rest while doing surgery. Kabilang sa mga procedure na maaaring gamitan nito ang general o abdominal surgery, gynecologic surgery at ilang urologic procedures. Gamit din ng naturang teknolohiya, posible na rin ang telesurgery o pag-opera kahit nasa ibang bansa o ibang isla ang surgeon. Bearing the internet connection, this platform will not operate with internet, so we can do it locally. We are doing the surgery within the same room. But however, if we do the surgery overseas, we will have to make sure that there will be no lag time when we use internet. And we have to do several checking and making sure that our surgery will go well. Patients shouldn't worry much about this platform because that's why we call this platform EDI. EDI means efficient, dexterous, dedicated, innovative, and intelligent, and empathic. It means despite all the state-of-the-art technology that we are using to do the surgery, there's still a human touch and it is operated by a human. Bagamat artificial intelligence ang intervention, naniniwala ang pamunuan ng ospital na hindi maaaring tuluyang palitan ng robot o AI ang mga healthcare workers. This is just an instrument on how we can deliver the services. Surgeon pa din ang mag-opera. Gagamit ka lang ng more precise instrumentation. Everybody is still involved. Just so happen that we're going to use technology for the patient and for the service. Sasailalim pa rin sa pagsasanay sa robotic surgery ang mga doktor, pero mas magiging madali na umanong makaka-adapt ang mga surgeon dahil sa nakasanayang laparoscopic surgery. Matapos isailalim sa ilang pagsusuri at standardization, target ng Manila Med na simula ng robotic surgery sa darating na Setyembre. Samantala, kaninang umaga binuksan na rin ng ospital ang bagong emergency room na layong mapabilis at mapaayos ang pagtugon sa mga pasyenteng kailangan ng agarang atensyong medikal. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.